Gandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating tatalakayin ang iba pang uri ng pamatnubay o tinatawag sa Ingles na newslead. Una ay ang teaser na pamatnubay. Ito ang pamatnubay na karaniwang ginagamit sa pampantikang pahayag na sinisipi ang saknong o taludtod ng isang tula, ang jingle mula sa komersyal o ang pinakakilalang pararirala. Ang pahayag ay maaaring kahalintulad sa isang kilalang tao, pook, pangyayari o bunga ng likhang sining. Ginagamit ito sa pahayagan upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa. Halimbawa, huwag mong gawin sa iba ang hindi mo nais na gawin ng iba sa iyo. Ang ikalawa, paglalarawang pamatnubay. Ang maganda at makahulugang paglalarawan o disenyo ng pangyayari. Ginagamit sa pamamagitan ng ilang salita upang makabuo ng malinaw na larawan sa isipan ng bumabasa. Dito, binibigyang paglalarawan ng isang pangyayari. Ginagawang masining at agaw atensyon ang bawat salita. Binibigyan ng masining na kaparaanan ang paglalarawan sa bahaging ito at nagiiwan ng malinaw na paglalarawan sa isipan ng mga mambabasa. Halimbawa, narinig namin na tila kulog na dumadagundong na malakas ang tunog. Pagkatapos ng nakatutulig na ingay ay natagpuan na lamang naming natabunan na kami ng lupat mga batong galing sa bundok. Ito ay salaysay ng isang biktima ng trahedya ng Salete. Ang ikatatlo ay ang kakatwang pamatnubay. Ang kakaibang paraan sa paggamit ng tipograpikong epekto o hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Inilalagay ang mga nakakatuwang mga salita upang makakuha ng atensyon ng mga bumabasa. Kadalasan na hindi ito totoo nangyayari sa ating lipunan. Tingnan natin ang halimbawa. Bininyagan, anak ng hito. Wanted, isang asawa. Ang ikaapat, tahasang sabi o sinisiping pamatnubay. Ang pahayag o punang sipi ng reporter sa panimula ng pangungusap ng isang pahayag. Ang halimbawa ay ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay maaaring mga pahayag na nakakaapekto sa mga libong tao. Halimbawa, mabuti pa sumama ka sa pagbisita ko sa slum areas nang ang mga botangero roon ay magsanay na lang ng boxing. Sabi ng Pangulong Gloria M. Arroyo kay CBF World Super Bantamweight Champion Manny Pacquiao. Ikalima, pagkakaibang pamatnubay. Ang pamatnubay na pinaghahambing ang mga pangyayari. Pinapakita ang pagkakaiba ng dalawang bagay sa unang pangungusap ng balita. Dito, nagkakaroon ng paghahambing sa mga pangyayari. Binibigyang hambing ang naunang kaganapan at sa kasalukuyan. Halimbawa, noong Mayo 2001, ang industriya ng pagbabangko ay nawalan ng reserba sa pagpapautang sa datos na 44.2% na higit na mataas kaysa noong nagdaang buwan ng Abril na may 40.7%. Ika-6, paglalarawang pamatnubay o sa Ingles, descriptive lead. Ito ay naglalarawan na istorya ng balita. Karaniwan, inilalarawan ang mga tao, bagay o pangyayari. Dito ay inilalarawan ang mga istorya ng balita o mga naganap sa kasalukuyan. Paglalarawang malinaw na may maayos na daloy ng pangungusap. Halimbawa, maraming tubig sa paligid ngunit wala ni isang patak na maiinom. Dito sa Baguio, naganap ang malakas na hangin at ulan. Pagguho ng lupa at baha na dala ng bagyong Ferea noong isang linggo. Ngayon ay nanatili pa ring walang tubig na maiinom ang mga taga rito. Kapito, paggulat na pamatnubay o punch lead. Kalimitan ito ay maikli, hiwalay na talata na sinusundan ng buod ng iba pang impormasyon.
Halimbawa, pagbabago. Ito ang sigaw ng mga mamamayang Pilipinong dumalo sa EDSA noong Pebrero 22 to 26. Kawalo, Ponste ng Pamatnubay. Isang napakaikli ngunit mabisa. Halimbawa, magandang pagdiriwang. Nanalo noong Abril 28 ang dalawang mag-aaral ng RTU sa computer competition. Sila ay pupunta sa Microsoft Company Silicon Valley, California, USA sa susunod na buwan. Maikli man ngunit makabuluhan ang detalyeng nakapaloob dito. Kasyam, tanong na pamatnubay o sa Ingles ay question lead. Ginagamit upang masagot ang nailahad ng mga katanungan sa pahayag. Ang reporter ay karaniwang gumagamit ng mga pamamaraan upang makasulat ng pahayag na makakatawag ng pansin ng mambabasa. Ito ay naglalahad ng mga katanungan sa isang pahayag na kung saan kukunin ang mga atensyon ng mambabasa. Halimbawa, sino ang magiging Pangulo ng Senado sa susunod na session? Ito ay malalaman sa susunod na linggo na muling pagbubuksan ng Senado. Ikasampo, buod ng pamatnubay o summary lead. Isa sa pinakapangkaraniwang pamatnubay na ginagamit sa pagsulat ng balita. Ito ay may kinalaman sa pangkalahatang buod sa mga tunay na pangyayari o ang magiging kaganapan. Ang uring ito ay sumasagot sa 5 H. What, ano, why, bakit, where, saan, when, kailan, who, sino, at how, paano. Halimbawa, ang bagyong Perea ay rumagasa sa Hilagang Luzon. May dalang malakas na ulan at ang hangin na itinatayang 170 km bawat oras. Kahapon ito ay pumatay ng 3 katao na nagpatigil sa biyahe ng mga sasakyang panghipapawid, panlupa at pandagat. Ang buong lungsod ng Bagyo ay nahiwalay. Ating titignan ang pagbubuod na kanyang ginawa sa balita ay nasasagot ang mga katanungan na ano, bakit, saan, kailan, sino at paano, bagamat nakakaunti ngunit nandoon ang mga kasagutan na ating hinahanap. Kapaligiran na pamatnubay or atmosphere lead. Ito ay naglalarawan ng kawili-wili at maligayang damdamin. Halimbawa, ang piyesta sa Bigan, Catanduanes ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng sayaw, tugtugan at awitan na nilalahukan ng iba't ibang barangay. Magsisimula sa gawain ang mga kalahok mula sa kanilang pook patungong plaza ng naturang bayan. Ito ay paglalarawan ng mga kaganapan sa isang lugar o sa isang lipunan. Hangad ng kaligiran ng pamatnubay na malaman at mailarawan ng maayos at kawili-wili ang mga kaganapan sa ating lipunan. Sunod ay isang salita, pamatnubay o one-word lead. Ito ay gumagamit lamang ng isang salita upang maipadama ang igting nito. Halimbawa, sunugin ang utos na General Gomercido Abad sa mga pulis habang sinusuri nila ang mga syabunan na samsam sa pagsalakay. Kadalasan, gumagamit ng isang salita ang mga pahayagan upang ipadama sa mga mambabasa ang igting ng damdamin na nakapaloob sa kanilang balita. 13. Maikli at hiwa-hiwalay ng mga salita ng pamatnubay o staccato lead. Ang mga salita na nagbibigay ng iisang ideya. Halimbawa, krimen, basura, hold up, addiction, ito ang mga dahilan kung bakit nalulugmok ang ating ekonomiya. Iba-iba man ang mga salitang ginamit, ngunit iisang ideya ang nais ipabatid. Gumagamit ang pampahayagan ng mga gantong estilo upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa na mas lalong basahin ang pampahayagan. 14. Nakakatawang panulad na pamatnubay o paradilid. Ito ay karaniwang hango sa tanyag na awit, tula, sipi, aklat o pamagat ng pelikula. Halimbawa, bawal sa kasino ang mga nasa gobyerno, ngunit may pagkakaiba.
Ang kasino ay magiging sarado para sa mga nagtatrabaho o nanunungkulan sa gobyerno kung magiging isang batas ang panukala ni Senador Juan Fallier. Ngunit ang Senate Bill No. 8 na nagbabawal sa mga tinatalagang opisyal na hindi kasama sa mga inilathal na gaya ng senador at kinatawan ng Kongreso. At ang ikahuli ay ang kasabihan o kawikaang pamatnubay o epigram lit. Ang pamatnubay ay mula sa mga kilalang kasabihan o salawikain. Halimbawa, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ito ay naramdaman ni Eugene Retrado nang manalo siya sa kakatapos na halalan. Nagalit ang kanyang mga kababayan sa pag-uugali niya na nakalimot sa mga taong nagluklok sa kanya sa Kongreso noong nakalipas na halalan. Kadalasan, gumagamit ang mga pampahayagan ng kasabihan o kawikaan upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa sa isinasaad na balita o lathalain. Ngayon, alam nyo na ang iba pang uri ng pamatnubay. Ginagamit ito upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa na basahin ang mga lathalain o pampahayagan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo sa ating tinalakay.